Sa pag-ikot ng kasaysayan ng Pilipinas, iisa ang malinaw, ang kapangyarihan ay laging dumadaloy mula sa mga banyagang mananakop tungo sa mga kamay ng sambayanang Pilipino. Mula sa pagtatapos ng pananakop ng Espanya hanggang sa pagpasok ng mga Amerikano at sa madugong paghahari ng mga Hapones sa panahon ng digmaan, paulit-ulit na hinubog ng kolonyalismo at sigalot ang pagkakakilanlan ng bansa. Subalit sa kabila ng mga pagsubok, ang diwa ng paglaya ay hindi kailanman naglaho. Ang kasaysayan ng Pilipinas sa ika-20 siglo ay salaysay ng pagbawi. Sa dangal, sa soberanya at sa karapatang mamuno sa sariling bayan. Ang naratibong ito ay sumasalamin hindi lamang sa daloy ng politika, kundi sa tibok ng puso ng isang bayang paulit-ulit na bumabangon mula sa pagkadapa. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe na din para sa mga ganitong content, kabida. Ang Pilipinas ay isang kapuluan sa karagatang Pasipiko na binubuo ng mahigit 7,000 isla. Matatagpuan ito sa isang subduction zone sa tinatawag na Ring of Fire. Isang geologic belt na nakapalibot sa Pasipiko at pinagmumulan ng maraming lindol at pagputok ng bulkan mula Japan hanggang Alaska at California. Matatagpuan ang Pilipinas sa isang bahagi ng mundo na tinatawag na subduction zone. Ito ay kung saan nagsasalubong ang dalawang malaking piraso ng crust ng mundo, tinatawag na tectonic plates, at ang isa ay lumulubog pababa sa ilalim ng isa pa. Sa ganitong paggalaw, nagkakaroon ng matinding presyon sa ilalim ng lupa na nagdudulot ng malalakas na lindol at pagputok ng bulkan. Ang lugar na ito ay bahagi ng tinatawag na Ring of Fire o singsing ng apoy. Isang rehiyon na nakapalibot sa karagatang Pasipiko kung saan madalas mangyari ang mga lindol at aktibidad ng mga bulkan. Ang Ring of Fire ay bahagi naman ng isang mas malaking sistema ng mga bundok at bitak sa ilalim ng lupa na tinatawag nating geologic belt. Mga rehiyong aktibo sa paggalaw ng lupa. Dito madalas mangyari ang mga natural na sakunang kaugnay sa galaw ng mga tectonic plates. Isipin mo na lang na ang mundo parang malaking itlog na may basag-basag na balat. Yung mga basag na iyon ay parang puzzle pieces na tinatawag na tectonic plates. Gumagalaw sila. Minsan nagbabanggaan at kapag ganon, nagkakaroon ng lindol. Isa sa mga banggaan na yan ay ang subduction zone at ang buong paligid ng Pasipiko kung saan madalas itong nangyayari ay tinatawag na Ring of Fire. Mayaman sa mineral ang mga isla ng Pilipinas, ngunit kinakailangan ding harapin ng mga naninirahan ng panganib ng lindol at pagputok ng bulkan. Sa mahigit 7,000 isla, tinatayang 1,000 lamang ang may naninirahan at karamihan sa mga ito ay may sukat na 1 milya kwadrado o mas maliit pa. Hinahati ang kapuluan sa 3 pangunahing pangkat ng mga pulo: Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Mindanao ang pinakatimog, ang Visayas naman nasa gitna at ang Luzon ang pinakahilaga. Pinangalanan ayon sa pinakamalaking isla sa buong Pilipinas. Ang Luzon rin ang may pinakamaraming populasyon at dito matatagpuan ang lungsod ng Maynila. Ang pinakamaagang ebidensya ng Homo sapiens o modernong tao sa Pilipinas ay tinatayang 47,000 taong gulang. Bago pa man ito, may mas sinaunang hominid na natuklasan, ang Homo luzonensis, na natagpuan malapit sa Luzon at tinatayang 134,000 taon na ang tanda. May mga ebidensya rin na nagpapakitang nakarating ang Homo erectus sa mga isla halos 700,000 taon na ang nakalipas.
Ang mga ninuno ng mga modernong katutubo ay tumira sa Pilipinas bandang 3,000 BC na nagmula sa Taiwan, karatig ng mga isla at kalupaan ng Asya. Sila ay bahagi ng Austronesian, isang pangkat sa wika at kultura na kumalat sa maritime Southeast Asia at umabot pa sa Madagascar. Ang Tagalog, Malay, Indonesian at iba pa ay mula sa wikang Austronesian. Ang mga sinaunang pamayanan sa Pilipinas ay kadalasang matatagpuan sa tabi ng ilog at dahil sa pisikal na pagkakahiwalay ng mga isla, bihira silang makabuo ng isang nagkakaisang pamahalaan. Sa halip, naging magkakaugnay ang mga pamayanan sa pamamagitan ng pag-aasawa, kamag-anakan at kalakalan. Noong 2,000 bago ang Kristo, may ebidensya ng aktibong kalakalan sa mga isla at karatig lugar tulad ng Philippine Jade artifacts na ginamitan ng teknik na mula pa sa India. Ang mga ito ay bahagi ng Maritime Jade Road, isang malawakang trade network na tumagal ng halos 3,000 taon hanggang 1,000 CE. Ang huling 1,500 taon ng panahong ito ay tila panahon ng matagal na kapayapaan batay sa kawalan ng archaeological evidence ng mga taong nasawi sa karahasan, bagamat maaring hindi pa lang ito natatagpuan. Nagsimula ang nakasulat na kasaysayan ng Pilipinas bandang 900 CE sa pamamagitan ng Laguna Copper Plate Inscription, isang dokumento ng pagpapatawad sa utang. Sa panahong ito, naorganisa na ang mga pamayanan bilang mga barangay, katulad ng city-state. Maaring kasing liit ito ng 30 tao o kasing laki ng 500. Minsan, nagsasanib ang mga barangay sa ilalim ng isang pinuno na tinatawag na Paramount Datu. Sa mga lugar na may impluwensyang Indianong kultura, tinatawag ang mga pinuno na Raha, at sa mga Muslim na lugar, sila ay tinatawag na Sultan. Ang lipunan ng mga barangay ay may istruktura sa uri ng tao. Maginoo ang pinakamarangal, maharlika ang malayang mamamayan. Alipin ang mga alipin, may iba't ibang uri rin ng alipin ayon sa kalagayan. Ang mga sinaunang kultura sa Pilipinas ay polytheistic animism. Ang polytheistic animism ay paniniwalang maraming Diyos at Espiritu ang naninirahan sa kalikasan. Ang ibig sabihin ng salitang polytheistic ay maraming Diyos at ang salitang animism ay paniniwala na may espiritu ang lahat ng bagay. Halimbawa, ang bundok, ilog, puno, hangin, hayop at iba pa. Sa paniniwalang ito, kinakausap, ginagalang o inaalaya ng mga tao ang mga espiritu para magkaroon ng swerte, mabuting ani o kaligtasan sa sakuna. Naniniwala rin sila sa espiritu ng mga ninuno na patuloy na nagbabantay o nakikialam sa buhay ng mga buhay pa. Kabilang din dito ang pagsamba sa mga ninuno na minsan ay iniuugnay sa mga hayop. Ang panggagamot ay bahagi rin ng paniniwala at ang mga mambabarang o babaylan ay maaring kinatatakutan at iginagalang. Bago pa dumating ang ika-9 na siglo, nakapasok na sa Pilipinas ang relihiyong Budismo at Hinduismo. Ayon sa mga dokumento mula China at India, may ilang barangay sa Pilipinas na nagbibigay tributo sa Srivijaya Empire at isang makapangyarihang Budistong estado sa Indonesia na kumokontrol sa kalakalan mula ika-6 hanggang ika-13 siglo. Sinundan ito ng impluwensya ng Mahapahit Empire mula Java, isang Hindu-Budistong kaharian, na impluwensyahan ng mga ito ang pananampalataya at kultura ng mga Pilipino, na mas pinadali ng mga pagkakatulad sa wika, lalo na sa Sanskrit. Ang Islam ay unang dumating sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang misyonerong si Makhdum Karim
Noong taong 1380, dumating sa Sulu Archipelago si Makdum Karim, isang misyonerong Muslim mula sa Arabia na kasama ang ilang mangangalakal. Ipinangaral niya ang Sunni Islam sa mga tao sa lugar at itinayo niya ang kauna-unahang mosque sa Pilipinas. Pagkaraan ng 10 taon, dumating naman ang isang prinsipe mula sa Indonesia, si Raha Baginda, na tumulong sa pagkakatatag ng Sultanato ng Sulu noong maagang bahagi ng ika-15 siglo. Ang Sultanato ng Sulu ay isang Islamikong kaharian na naitatag noong maagang ika-14 na siglo sa Sulu Archipelago sa Mindanao. Itinatag ito matapos dumating ang mga misyonerong Muslim tulad ni Makdum Karim at Raha Baginda na nagpalaganap ng Islam sa lugar. Ito ay naging mahalagang sentro ng kalakalan, lalo na sa pagitan ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia. Pinamumunuan ito ng isang sultan at naging isa sa mga pinakaorganisado at makapangyarihang pamahalaan sa pre-kolonyal na Pilipinas. Sa panahong ito rin, dumating ang isang insik na mandaragat na si Zheng He o Jiang sa ibang tala at nagtayo ng mga pamayanang Muslim na Tsino sa Pilipinas. Kadalasang hinahati ang kasaysayan ng Pilipinas sa dalawang bahagi. Ang una ay bago dumating ang mga Kastila or pre-colonial. Ang pangalawa ay pagkatapos ng pananakop ng mga Kastila or post-colonial. Ang karamihan sa ating kaalaman sa mga naganap bago ang pananakop ay mula sa mga talaan ng ibang bansa, lalo na ng China na nakatala sa mga kasaysayan, record ng kalakalan at tala ng mga emperador. Ang Tondo ay isa sa mga pinakaunang kilalang pamayanan sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa delta ng Ilog Pasig, malapit sa Manila Bay. May koneksyon ito sa kalapit na lungsod ng Maynila na isang hiwalay na barangay noon. Pareho silang may hawak ng monopolyo sa kalakalan sa Timog Silangang Asya. Sa katunayan, itinalaga pa ng Emperador Yongle ng dinastiyang Ming ng China ang isang gobernador upang pamahalaan ang kalakalang ito. Ayon sa mga record ng China, nakipagkalakalan ang iba't ibang bayan sa Pilipinas sa mga lugar gaya ng Champa ng Vietnam, India at Japan. Ang mga kulturang impluensya ay makikita sa pananamit, paniniwala at estilo ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Nang humina ang kapangyarihan ng Tondo, nagkaroon ng puwang o oportunidad ang ibang grupo sa rehiyon para umangat at kontrolin ang kalakalan at kapangyarihan, lalo na sa lugar ng Luzon. Ang kaharian ng Luzon na binubuo ng mga lokal na pinuno at mandirigma ay sumamantala sa pagbagsak ng Tondo. Sila ay malalakas sa pakikidigma, kaya madali nilang naangkin ang dating teritoryo o impluensya ng Tondo. Bukod dito, sila rin ay aktibo sa kalakalan at pakikipagdigma sa labas ng Pilipinas, kaya lumawak ang kanilang ugnayan at yaman. Minsan, ang mga mandirigmang Luzon ay kumikilos para sa kanilang kaharian, pero kadalasan din ay nagiging bayarang mandirigma or mersenaryo sa ibang bansa gaya ng Indonesia o Vietnam, kaya kilala sila sa tapang at galing sa labanan. Ang Sultanato ng Sulu ay isa sa mga pinakakilalang organisadong lipunan bago dumating ang mga Kastila. Bago pa man ito naging Islamiko, mayroon ng maunlad na lipunan sa lugar. Noong ika-12 siglo, may mga migrante mula sa Visayas na nanirahan sa Sulu. Nakipagkalakalan sila sa mga tao ng Champa at nagkaroon pa ng maikling digmaan bago muling bumalik ang kapayapaan. Noong ika-13 siglo, napasailalim sa Sultanato ng Brunei ang ilang bahagi ng Sulu, pati na rin ang Mai o Mindoro at Maynila, ayon sa mga tala ng China. Pagsapit ng maagang ika-15 siglo, naging malaya muli ang Sulu at si Raha Baginda
ay naging sultan matapos ang kanyang pagyakap sa Islam. Sa isla ng Mindanao, lumitaw ang Raha ng Butuan bago pa ang ika-11 siglo. Isang kaharian na may mga taong Hindu, ngunit ang mga pinuno ay Buddhist. Sikat sila sa ginto at kalakalan sa China at Indochina. May iba pang mga kaharian gaya ng Cainta at Barangay Gui na malaki ang impluensya mula sa China at Japan. Kitang-kita ito sa kanilang kasuotan na noon ay tinuturing na kaakit-akit. Bago pa man dumating ang mga Europeo, muling sinalakay ng Sultanato ng Brunei ang Tondo at Maynila. Layunin nilang wasakin ang monopolyo ng Tondo sa kalakalan. Sa taong 1500, itinatag nila ang kaharian ng Maynila, Sarangani, Manila bilang isang vassal state at ipinasok sa pamilyang Maharlika ng Sulu si Sultan Bolkiah sa pamamagitan ng kasal. Noong 1521, dumating ang mga Kastila sa pangunguna ni Ferdinand Magellan sa kanilang ekspedisyong palibutin ang mundo. Noong Marso 14, dumaong sila sa isla ng Suluan sa Visayas. Kinabukasan, lumipat sila sa Umonhon Island at doon ay nakipagkita si Magellan sa mga lokal na pinuno kabilang na si Raha Humabon ng Cebu. Si Humabon ay tumanggap sa mga Kastila at nagpabinyag sa Katolisismo. Ito ang simula ng pagpasok ng Kristyanismo sa Pilipinas. Noong dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas noong 1521, magiliw siyang tinanggap ni Raha Humabon ng Cebu. Kasama ng kanyang asawa at mga tagasunod, nagpabinyag sila sa relihiyong Katolisismo. Ayon sa tradisyon ng pagbibinyag, binigyan sila ng bagong pangalan. Si Humabon ay naging Carlos bilang paggalang kay King Charles I ng Espanya, habang ang kanyang asawa ay naging Juana, galing sa pangalan ng ina ng hari. Pagkatapos nito, iniutos ni Humabon sa mga karatig isla na tanggapin din ang mga Kastila, magbigay ng tulong at magpabinyag sa Kristyanismo. Ipinakita nito kung gaano kalaki ang impluensya niya dahil marami sa mga tao ang sumunod sa kanya at nagpalit ng pananampalataya. Subalit hindi lahat ay pumayag. Si Datu Lapu-Lapu, isang pinuno sa isla ng Mactan, ay tumanggi sa pagbibinyag at tumutol sa pakikipagkaibigan sa mga Kastila. Kalaban niya si Humabon sa kapangyarihan at pinigilan pa niya ang isa pang pinuno, si Datu Zula, na magbigay ng regalo kay Magellan. At dito muna nagtatapos ang unang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa gitna ng mga pagdating ng banyaga, alok ng kapayapaan at pagtutol ng mga pinunong tulad ni Lapu-Lapu, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang bayan na hindi basta-basta sumusuko. Ngunit ano nga kaya ang susunod na mangyayari? Magwawagi ba si Lapu-Lapu laban kay Magellan? Makakamit ba ng mga katutubo ang tunay na kalayaan o mas lalalim pa ang pananakop? Kung gusto mong malaman ang kasunod na kabanata sa madugo, makulay at minsang makalat na kasaysayan ng ating bansa, mag-comment ka lang sa baba. Abangan sa susunod na episode kung paanong ang lupaing kay ganda ay lalaban para sa dangal at kalayaan.